Anyway, dumako tayo dun sa pangalawa mga kababayan. Eto nga, DDS vlogger. Pupunta ngayon tayo kasi hindi ko makita, hindi ko makita yung ano, yung mismong TikTok nito. Isang beses na nating nai-vlog itong vlogger na 'to mga kababayan, 'no? Doon sa TikTok, maingay po talaga sa TikTok kaya, mag-aano na lang ako kumbaga, credit to the owner nung gumawa ng video na si Kakamping 'no, dito ko nakita 'to mga bossing, Pakinggan niyo po mga kababayan kung gaano magbanta itong DDS vlogger na ito, mga kababayan. Grabe, sobrang talim mga boss. Tapang talaga nitong mga BBM support. Ayan, eto saglit lang i-komento niyo po diyan mga kababayan kung inyo pong naririnig yung galing sa cellphone, mga boss. Hindi ko talaga makita, kung ano pangalan nitong hinayupak na ito. At kung talagang, grabe mga boss, yung sinasabi po na ano, Mr. Real Talker. Yan ba yung pangalan niya sa TikTok? O puntahan natin siguro 'no, puntahan natin para mas makuha natin ng original yung kanyang, content na yon. Kapagka wala na babalik tayo, mga bossing. Ayan, viral yata 'tong tao na 'to. Ay hindi, iba 'to, Iba 'to. Iba ito. Ito mismo yung nagsalita, Game in 3, 2, 1, There's no. Kung akala nyo hindi ako maka-BBM noon, ako yung sobrang nagsakripisyo sa pangangampanya ni BBM noon. Pero dahil sa nakita ko nakabalastugan, Tado, anong nakita mong kabalastugan? Yung mga talagang vlogger nga na talagang mga sikat, walang makitang kabalastugan, 'no? Puro lang sila bintang. Ito, ayan, yan mismo, yun. Hindi ito, hindi yung nakasombrero, hindi yung nakasalamin. Ito, mga boss, okay? Madami daw kabulastugan ang ating presidente. Kaya siya galit, kaya daw gusto niyang siguro gusto niyang gorgorin, ano? hiyaan itong BBM administration, ako na ngayon ang number 1 na baser sa kanya. Kayo, itong Dilawan, Siya daw po, yan. Kung dati daw po, siya ay maka-BBM, mga kababayan, ngayon daw po, siya na ang number 1 baser. Sabi ko, anong baser? Tagalinis ng ano? Tagalinis ng table? Basher! Tuloy. na panay ang bas nila noon ni BBM. No? Panay ang paninira nila sa mga Marcos. O ano ngayon, bumaliktad ang ihip ng hangin. Nagkakampi na, naging kakampi na nila ang BBM administration. Dahil kay Lisa Ahas. Yung Lisa Ahas na yan, dapat kuyugin na talaga yan ng taong bayan. Yun mga, narinig nyo Mamaya ulitin natin. Yung Lisa Ahas na yan, dapat talagang kuyugin na ng bayan yan, mga kababayan. So ngayon, ang binibintang ni Kolokoy, no? Ito, ayan. Ayan, tatanggalin ko si ano. Yung isa kasi, yung nakasalamin, si Kakamping, no? Vlogger na sumusuporta sa mga kakamping. Ito, si Kolokoy, yan yung nagbabanta, mga kababayan. Ayan po. Kasi ang sinasabi niya, mga bossing, is kumbaga nagkampi na ang pink at ang pulahan. Talagang worried sila dito, mga kababayan. Talagang sila dito, takot sila dito na magkaroon ng sanib puwersa ang pink at red, mga bossing. Bakit? Wala. Matutunaw sila dyan, mga boss. Magmumukha silang napakakarampot. Magmumukha silang talagang, 6,000 lang. Ganun lang po ang mangyayari dyan, mga kababayan. Di ba? Ngayon, isinisisi daw po kasi si Lisa Marcos daw po na ating First Lady, mga kababayan, kumbaga Araneta, nakarinig ng ganon, talagang hinatak na si PBBM. No? Papunta doon sa mga kakamping. Hindi po ganon ang totoong nangyari, mga kababayan. Yung mga kapatid nating mga kakamping, na-appreciate po nila, no? Na-appreciate po nila yung trabaho at yung pagtindig ng ating Pangulo.
Especially West Philippine Sea. Pag yan ang pinag-usapan, mga kababayan. Kasi narinig nating lahat, Duterte, pupunta ako dun sa West Philippine Sea, itatarak ko ang bandera ng Pilipinas. Di ba yun yung mismong sinabi ni Digong? Tapos wala namang nangyari, mga kababayan. So ngayon, nakikita ng mga kakampik na ay si BBM pala ang gagawa. Di ba? Si BBM pala ang talagang may pagmamahal sa ating bayan. Si BBM pala yung talagang tutupad na ni katiting na kalupaan ng Pilipinas ay hindi niya hahayaan na mapunta sa ibang lahi o sa ibang bansa o masakop ng ibang bansa. Di po ba, mga kababayan? Ngayon, gigil si Kuya. Pakinggan nyo ulit. Medyo umatras tayo onte. Atras tayo, ha? Ano sinasabi niyan? Ako na ngayon ang number 1 na base sa kanya. Ito mga dilawan, na panay ang base nila noon ni BBM. No? Panay ang paninira nila sa mga Marcos. Ano ngayon, bumaliktad ang ihip ng hangin. Naging kakampi na nila ang BBM administration. Tanga kasi kayo eh. Kayo, nagmamadali lang kasi kayo sa pwesto, no? Na maibalik yung inyong mga yung inyong mga politiko. Yung mga kakamping, hindi. Ang tanging gusto ng mga kakamping ay magtrabaho ng maayos. Yung mga nasa gobyerno. Ngayon, nakikita nila na maayos yung nagtatrabaho doon. Bakit galit kayo? No? Na sila ay na-appreciate nila ang ating presidente at yung mga nakaposisyon ngayon. Siguro except kay Robin Padilla, mga kababayan. Except kay Robin. Tuloy mo, boss. Dahil kay Lisa Ahas. Yung Lisa Ahas na yan, dapat puyugin na talaga yan ng taong bayan. Dahil yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding tensyon ngayon dito sa China. No? Itong mga hunghang na mga supporters ng BBM at mga pinklawan, mga dilawan, mga sulsul din. No? Akalin nila kapag dumating ang gira, kung pupugusin na tayo ng China, akalin nila silang magagawa. Nakita nyo na. Bakit, tanong ko lang, bakit isa talaga ang naratibo ng ng mga DDS? Parang ang liit-liit ng kumbaga maliit pa lang yung problema digmaan na. Pulbusan na agad ang gusto nilang ipamukha sa taong bayan. Sabi ni Jay Villaluz, mukhang yan yung vlogger na nagsabing bayaran ang mga vloggers ni PBBM na dating kasama din sa vlogger for PBBM na inalis kasi naghahanap ng bayad tuwing mag-content kay PBBM. Daming galit dyan. Ngayon ko lang nakita tong DDS vlogger na. Sabi ni Tito Jet, mamayang 7 PM magla-live ako sa Spokes Jet Channel. Ang balita ko ay tungkol sa disqualification case ni Manuel Mamba. Ayan po, suportahan niyo po ang channel ni Tito Jet. Itutuloy ko yung mga pagbabanta nitong mokong na to. Sinampula na ang Ukraine, no? At Israel laban sa Kung hindi kayo nag-iisip, no? Sobrang kitid na mga pag-iisip nyo. Ito mga BBM supporters, mga pinklawan, dilawan, mga makitid ang mga pag-iisip. Dahil once na dumating na ang gira, kawawa ang mga mahihirap. Dahil yung mga nasa politiko, magsilayasan lang yan dito. Sasakay ng kanilang mga private airplanes, helicopter, para makaiwas sa gira, sa mga missiles, sa mga bomba na naiuulan sa atin dito sa Pilipinas. Ang tapang nito mga mga tabalusmus na to. Yun ang maganda sa atin, no, mga kababayan. Kasi mga bossing, yung sinasabi niyang ang tapang nitong mga to, no? Tayo po kasi talagang ayaw nating pumayag, mga kababayan, na maangkin yung ating kalupaan, na maangkin yung ating teritoryo. At least, mga bossing, di ba? At least, ganon, mga bossing. Hindi kagaya nila Rufino Rendon, takot sa gera. Yung kagaya ni Rufino Rendon, takot sa gera. Kaya, ang totoo lang po, mga kababayan, mas ito yung mga dapat tawagin mga duwag eh. Magkano ang bayad sa'yo bilang PBBM vlogger? Ay nako, maglalaway ka, Brad. No? Hindi mo pa nahahawakan yung ganung kalaking pera, Brad.
Naku, kaya kitang bilhin, Brad. Oh. Eh sabihin mo muna, o sige Mark, bilhin mo ko. Ayan, pagka sinabi mo, o sige, bilhin mo na ako. Sasabihin ko sa'yo, dali. O, sabihin mo, dali, bilhin mo na ako. Paulit-ulit naman yan eh. O, tuloy na. No? Huwag kayo magpaniwala sa mga yan. Nagkaroon ng tension sa West Philippines eh. Dahil maraming Chinese dito sa Pilipinas na hinaharas. Dito ni sa ahas at ito los. Alam niyo mga kababayan, kinorek na natin yun rin eh. Binlag ko na po itong tao na to eh. No? Nung isang, siguro mga ilang buwan, ilang linggo na din po, mga kababayan. Kasi, kaya daw po, nag-uumpisa ang tension sa West Philippine Sea kasi daw po, hinaharas ng gobyerno natin yung mga Chinese sa loob ng Pilipinas. Parang wala naman ako narinig na balitang ganun. Ang alam kong balita, mga bossing, ano po, ang alam kong balita, magpapasok sana ng panggawa ng BRP Sierra Madre, mga kababayan, kaya binomba tayo ng China. O mismong sariling barko po natin ayaw ipagawa ng China, mga kababayan. Di ba? Tatawagin nila taot, matapang talaga tayo, mga bossing. Kasi, pakinggan mo nga, yung lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa'yo. Ganyan ang tunay na Pilipino eh. Sila makarinig lang ng ng hindi natin kaya yung China. O di sila, duwag talaga sila mga kababayan. Kagaya na lang po nung nung dating presidente natin. Sorry po, mga bossing, Chief Amo Sir. Pero yung sinabi ni Harry Roque kung paano nila dinidiskarte yan na maipagawa yung BRP Sierra Madre, pailalim po, no? Dahil si PBBM daw mga kababayan kung magpagawa ng BRP Sierra Madre talagang ibinubuyang-yang. Yun ang katapangan. Karapatan ng Pilipinas yun na ipagawa eh. Sila ang ginagawa pinapagawa nga pero pailalim. Oh, huwag niyong pakita sa China yan ha, ganito, ganyan. Kaduwagan yun. Hindi mo masasabi na barko namin to eh. Teritoryo namin. Yung binabantayan nitong barko na to. O, ipapagawa talaga namin. Hindi nila masabing ganun.